Balikan ko lang din yung tanong ni Manong Ted kanina kasi nabanggit niya po, mukhang talagang seselyohan na po ang kasunduan na ito. Kasi kayo rin po mismo nagsabi sa mga balita na nasa advanced stage na po kayo ng usapan with US, 'di ba? Dito po sa proyektong 'to. Ang plano niyo daw po pirmahan ito before the end of the year. Pero yung mga tanong kanina sa toxic waste, water, and now power, parang hindi pa klaro po para sa aming lahat eh. Pero pipirmahan na natin yung kasunduan this year. Paano po yun? Ay, kami na po ay open. No? In fact, when the contract will be approved, if ever, ay kasama na yan sa magiging public document din naman yan. And we will continue to be we're open to continue to discuss no itong ganito pong concern. No, alam niyo po ako dito po ako sa Pampanga. Gusto ko po umunlad po ang Central Zone. So I'll make sure po na itong proyekto po ito ay pagmamalaki ng bawat Pilipino, lalo na sa ilalim natin Pangulong Marcos, dahil ito malaking opportunity. Alam po nung andun po ako sa Pac Silica Summit, lahat po ng mga member doon ini-invite po ang US, unahin sila. Gusto nila mga investment, of course subject to compliance sa lahat ng mga concern natin. At naman po yung mga naging proyekto namin, pinagmamalaki namin, ay ito po facilities. Sige po, kasi po kagandahan no sa mga bansang ito na mauunlad, yung kanilang regulators po, tapat. Ang problema po kasi sa Pilipinas, meron tayong concern sa ating mga regulators. I mean, alam nyo na po siguro yan, di po ba, no? Anyway, so kung sakasakali po, na lahat makomply natin, magkapirmahan, kailan at kailan po magsisimula ang operasyon ng mga paunang pabrika nito? So tinitingnan na po natin yung phase 1. Tinitingnan na po natin dito mga after, kung magkapirmahan na po, nakaroon po ng planning. Then within 6 months to 1 year po, pwede na natin makita yung mga groundbreaking po ng phase 1 ng development. Hindi po to one time na gagawin. Napakalaki po ito. 20 times ng Bonifacio Global City. So magkaroon po ng development. At yun po ay mayroon po tayong performance review na nasa kontrata na titingnan natin yung compliance nila sa mga regulation at controls na inilatag natin sa. Okay. Meron ho ba itong quota para ho sa dami ng mga manggagawa dito? Ilan pong mga manggagawang Pilipino ang inaasahan nyo mabibigyan po ng biyaya ng trabaho? Alam niyo po, yung isa pong kausap namin na investor, sana po matuloy siya. No? Sa Vietnam na lang po, andoroon sila ang mahigit, sabi niya, daan-daang libong empleyado ang kanilang na-hire or employed sa kanila. Isipin natin ito rin karaming high-skilled jobs. No? High-skilled jobs. Ito po yung isa sa mga, alam niyo po, I'll be as a concerned citizen po, yung reverse brain drain na sinasabi ko. Imbes po yung mga best talents natin ay pinapadala natin sa abroad na magtrabaho sa mga global companies abroad. Andito sila, tumutulong po sa pag-udlad po ng ating ekonomiya. Sige po. So actual siguro, tsaka tayo magkakabilangan kung ilan po makikinabang dito na mga manggagawa. Ano po? And of course, no, we presume na ang preference dito na manggagawa ay mga Pilipino. Tama. Ano po? Dito sa mga factories na ito, right? Opo, sige. In fact, dagdag ko lang po maikli. Outside of Pac Silica, meron na po kaming mga industrial park. Meron po kaming 300 industrial park with Ininvest. Meron na po tayong namuhunan na Australian po doon, gumagawa ng battery for electric cars. Nag-export at dito. So maraming mechanical engineers ang hinahire. Natuwan-tuwa ang governors dahil yung mga product na mga university. Gagawin pa rin tayong manufacture ng mga aircraft. So maraming aircraft ang kailangan. Kung mga trabaho po ang dadalhin natin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.